Nakapunta na nga sila sa Sichuan Brook at sinabi ni Baek Won-ho na magsimula na sila at yumuko na sila. Bilang paggalang at nagsialis na sila para simyu lang. Sakupin at wasakin ng Sichuan branch at kapag na sakop daw nila ang Sichuan branch ang mga Orthodox sect na nagtitipon dito ay mahahati at gagamitin nila ito para manalo sa digmaan at habang nakatayo siya sa harapan ng Sichuan Brook ay tinignan niya ang nagliliwanag. Nabituin at ito daw ay nagliliwanag sa buong Meriam. At gusto niya daw ito at tignan lang daw nito kung ano ang kanyang gagawin at nagsimula na siyang maglakad. Papasok at sinisigurado niya daw na hindi niya ito madidismaya at binati naman siya ng kanyang mga alagad na nakatago lang at makikita natin ang mga bantay na wala nang malay. Hiningi naman ni Baek Won-ho ang report at sinabi naman ng kanyang mga alagad na sila na ang bahala sa mga seguridad sa lahat ng daanan papunta sa Steel Blood Pavilion ng Sagayon. Wala nang istorbo. Sa kanya nagpasalamat naman siya sa kanyang alagad at tinanong niya ang mga ito kung hindi daw ba sila na iinis na ginagawa ang ganitong mga bagay. Sinagot naman ito ng kanyang alagad kung nakakalimutan niya na daw ba nang nakalipas na 3 taon na subukang pasukin ang Sichuan branch. Ang ibig sabihin nun ay noon pa lang ay inalay na nila ang kanilang buhay sa kanya na kahit utusan pa silang magpakamatay sa kanilang misyon ay gagawin nila ito at hindi nila siya sisisihin. At sa kasalukuyan, ang mga taong nakatayo sa harapan ng Steel Blood Pavilion ay ang bantay ng Sichuan brand leader Meng Qianhu. Huwag na daw silang mag-alala dahil idedeklara nila na masasakop nila ito at ipapakita natin sa buong mundo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng invincible at hindi naman daw nag-aalala sila kundi masyado lang silang nasasabik na makita ang kanyang martial arts at tunay na lakas sa mahabang panahon. Na pangiti naman si Baek Won-ho nang marinig niya ito. Naglakad na siya papasok at tatapusin nila ito na may matinding pagsabog at sana daw ay magkaroon siya ng magandang laban. Maghihintay lang sila dito at may nag-uusap naman na kung saan daw ba kumukuha ng masyadong tiwala si Baek Won-ho at sabi naman ng isa na baka pwede itong tawagin na self-defense mechanism. Na pangiti naman ang may pulang buhok at dagdag pa ng isa na ang self-confidence o pagtitiwala sa sarili ay kailangan mo para makaligtas sa komplikadong sitwasyon. At kung gayon daw ay si Baek Won-ho ay nakagawa ng kalasag para protektahan ang kanyang sarili. Ito ay ang kalasag na pagtitiwala sa kanyang sarili. At ano daw ba ang mangyayari kung ang kalasag na yun ay masisira? Kaya napaisip silang dalawa at makikita natin sa Sichuan brand sa Steel Blood Pavilion ay nakapsok na si Baek Won-ho habang nakaharap ito sa mga bantay. Ay tinanong ito ng mga bantay kung sino daw ba ito at sina daw ba ito para pumunta at pumasok dito ng haitang gabi na. At sabi ng isa na kung titignan nila ang paraan niya sa paglalakad ay mukhang napakabata pa nito at sinigawan nila ito na tumigil. At tinanong nila ulit kung sino ito. Sabihin daw nito ang kanyang pangalan at posisyon. Sinabi naman ni Baek Won-ho na kung ganun daw nila kagusto makilala sila ay sasabihin niya sa kanila at siya daw ay nagmula sa Heavenly Demon Divine Cult at siya rin ang kapitan ng Heavenly Wolf Squad. Siya daw rin daw ang Heavenly Demon Saber. Baek Won-ho na patanong naman ang isa, ano Heavenly Demon Divine Cult? At sabi pa ng isa, ano Baek Won-ho, sinasabi mo ba na ikaw ang bodyguard ng demonic cult leader at ikaw din ang leader ng Heavenly Wolf Squad? Na si Baek Won-ho, mukhang nasisiraan ka na. Ata sinabi naman ni Baek Won-ho na wala na siyang pakialam kung maniniwala siya kahit sinabi niya na ang totoo at wala na siyang magagawa dito. At dahil abala siya at tapos na rin sila sa pagpapakilala ay kailangan na nila maging seryoso. Nagalit naman ang isa na kung kilala daw ba sila nito. Sila daw ang pinaka malapit na bantay sa branch leader at ang ibig sabihin noon ay hindi na siya makakaalis buhay sa lugar na ito. At sinabi naman ni Baek Won-ho na makikipaglaban na lang siya sa kanila dahil sa gusto nilang patayin siya. Ngunit kailangan na nilang magmadali dahil wala na silang sapat na oras. Tinanong naman ng isa na kung iisipin daw siya pumunta ng mag-isa dito. Sinabi naman ni Baek Won-ho na pumunta siya dito para pabagsakin sila at syempre hindi daw siya pupunta dito na mag-isa lang dahil sa sinabi niya ay nabahala sila at batujin
Daw nila agad ang emergency bell at mga bastardo daw. Ang mga taga-demonic cult at papano daw nila nagagawa. Na magtago na parang mga daga at sinabi lang ni Beck Woon-ho na dito na magtatapos ang kanilang pag-uusap. At naghanda na siyang mag-atake at oras na daw para. Pumunta sila sa kabilang buhay at lamusong na si Beck Woon-ho para umatake na bigla naman ang bantay at may bigla na lang may guhit na paaba ang dumaan sa kanila. At lahat sila napasigaw sa sakit na natamo nila sa pag-atake ni Beck Woon-ho at napaka-boring daw nito. Na kung iisipin na ang mga bantay sa Steel Blood Sword. Meng Chien-ho ay ganito kaina at ito na daw ba talaga? Ang simula na ang tao na gumawa ng Sinchuan branch. Ng ilang dekada para maging fortress nila at ito ay nakakasabik at tumalon siya pataas ng makaakyat na. Siya ay nasabi niya sa kaniyang isip na sana ay hindi siya madismaya ng Steel Blood Sword branch leader na si Meng Chien-ho at lumabas na daw ito at alam niya. Daw na narinig niya na ang kanyang pagpapakilala. Kaya hindi daw ba siya lalabas para batiin siya at bigla na lang bumukas ang pinto na may mabilis na dumaan at makikita natin si Meng Chien-ho na papasugod kay Beck Woon-ho at sino daw ba siya sa tingin niya. Nahamak lamang na demonic cult para pumasok sa Steel Blood Pavilion na pangiti naman si Beck Woon-ho at gusto niya daw kung paano siya batiin ni Meng Chien-ho at nakakasegurado daw si Meng Chien-ho na si Beck Woon-ho ay gumamit ng kaunting papamamaraan para kapasok dito. At kahit na ganun daw ay hindi daw siya magtatagumpay. At ipapakita niya daw sa kaniya kung bakit tinwag itong hindi basta-basta mapapasok at masisira na kuta at nagpalitan na ang dalawa ng kanilang mga pag-atake. At nagsalpukan ang kanilang mga sandata parehas naman. Sila wala pang natatamong pinsala at bumaba na si Meng Chien-ho sa salpukan nilang dalawa at bumaba na rin si Beck Woon-ho at naghanda na itong umatake ng paparating. Na ang atake niya ay hinarap naman ito ni Meng Chien-ho. Na makikita na malakas atake pinakawalan ni Beck Woon-ho sinubukan naman itong salagin ni Meng Chien-ho. At sa isip niya na nagkakaisa ang demonic cult at ang Lightning Emperor at mukhang totoo ang mga usap-usapan. Na si Beck Woon-ho ang isa sa maraming contribution na nagawa sa demonic cult at habang patuloy niya parent na hinaharangan ng atake ay napangiti naman si Beck Woon-ho na pasiga naman si Meng Chien-ho na kinikilala niya na malakas nga si Beck Woon-ho bumaba na si Beck Woon-ho at sinabi nito na si Meng Chien-ho na Steel Blood Sword na mukhang pinaninindigan nito ang kanyang titulo at magpapasalamat sila sa kanilang ginawa dahil dito ay mas mapapadali nilang masakop ang Merem at hindi niya rin makakalimutan ang laban nilang dalawa. Sinabi naman ni Meng Chien-ho na nagsisimula pa lang ang laban at sino daw ba siya para hamakin siya at sinisigurado niya na puputulin niya ang arogante nitong ulo at ipapakita niya sa buong mundo kung bakit tinawag na impregnable fortress ng Sinchuan branch na pahinto. Naman si Meng Chien-ho sa kanyang sinasabi at sabi ni Beck Woon-ho mukhang ang kanyang mga alagad ay simula ng kumilos at sa isip ni Meng Chien-ho na hindi ito maaari at tinanong ni Beck Woon-ho na kung interesado daw ba si Meng Chien-ho kung ano ang ibig sabihin ng bell na kanilang narinig kanina. Ang ibig sabihin noon ay kritikal na ang sitwasyon ng Sinchuan branch at hindi rin magtatagal ang main force ng demonic cult ay magsisimula ng magdulot ng delubyo sa labas na gulat naman si Meng Chien-ho sa kanyang mga narinig at dagdag pa ni Beck Woon-ho ay hindi na magtatagal ay mawawasak na ang Sinchuan branch ngayong araw at hindi daw ba nakakagaan ng pakiramdam na mamatay ka nang hindi mo nasasaksihan ang pagbagsak ng Sinchuan branch at bilang pagpapakita ng respeto ay sinisigurado niya na mangyayari yun at katulad daw ng sinabi niya na ang Sinchuan branch ay naging invincible sa daang-daang taon at mukha ito na ang katapusan nito at kung ganoon nga ang nakatadhana sa Sinchuan branch at ng Merem ay wala na silang magagawa. Doon ngunit hindi ko hahayaan na madali mo lang ako mapapatay at naghanda na itong bimakipaglaban muli at maghanda na daw siya na kung gagawin nila ito gusto niya munang makita ang lakas ng heavenly demon na kanyang nakuha at sumugod na ito at naghanda na rin si Beck Woon-ho na makipagsabayan kay Meng Chien-ho na papasugod sa kanya at nagsalpukan na nga ang dalawa na sa sobrang lakas ay napapa-atras si Meng Chien-ho at nagdudulot
Nang pagkawasak at nagpalm na si Baek Woonho dahil maganda daw ang ipanakitang laban ni Meng Chinho. Sakaan niya at may linyang makikita sa kanyang mukha at nasira ang sandata nito dahil sa bigat at lakas ng impact ng pag-atake ni Baek Woonho at makikita rin natin na nadamay pati ang mga gusali at nagkaroon ng pagkawasak na kung saan nahati ito at nagsibagsakan na ang mga debris sa buong paligid ng pinaglabanan ng dalawa at makikita natin si Baek Woonho na sa isip nito na sa wakas nawasak na nila ang core ng Miriam Alliance at ang kailangan na lang gawin ng Heavenly Demon Divine Cult ay ang sakupin ng buong Miriam at makikita natin na ang Sinchuan branch na hati sa dalawa.